Kinwestiyon ng ilang kongresista sa plenary debates ng Kamara ang bisa ng diplomatic protest na inihahain ng DFA laban sa China para kondenahin ito sa ginagawang aksyon sa West Philippine Sea. Ang sentro ng balita mula kay Ryan Lesiges live. Audrey, tinapos na nga ng mababang kapulungan ng Kongreso ang budget hearing para sa proposed budget 2024 ng Department of Foreign Affairs. Tumagal, Audrey, ng mahigit 2 oras ang budget hearing at samot-saring issue rin ang naungkat. Kabilang na nga dyan ang paulit-ulit na paglabag ng China sa usapin dyan sa West Philippine Sea. Nakatakdang ipatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga opisyal ng Chinese Embassy. Ito upang pag-usapan ang sunod-sunod na insidente na may kaugnayan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa plenary debates ng Kamara sa 2024 proposed budget ng DFA, tinanong ni OFW Party List Representative Marisa Magsino kung meron pang natitirang diplomatic options ang ahensya upang igiit ang karapatan ng bansa sa WPS. Giit ng mambabatas, tila nagiging procedural formality na lamang kasi daw ang paghahain ng diplomatic protest ng DFA laban sa China, lalo't hindi nito pinapansin ang reklamo kahit may paglabag sa iginawad na arbitral ruling sa Pilipinas. We all know that nobody wants to go to an armed confrontation with China for the simple reason that we do not have the military might to match that of China's. But we do not also want the bullying of China to continue as it assaults our sovereignty as a nation, destroys our natural resources, and impinges on our pride and dignity as a people. Audrey, sabi naman ni Nueva Ecija 2nd District Representative Joseph Gilbert Violago, titiyakin nila na makakarating ang kanilang mensahe kay Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa ngayon, umaabot na, Audrey, sa 111 na diplomatic protest ang naihain ng DFA laban sa mga hakbang ng China sa ilalim ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa nasabing bilang, Audrey, pawang typical responses lang daw ang nakukuha ng bansa mula sa China. Practically, they have been consistent, and sometimes there's a note issued to respond to specific protests. On others, there is an omnibus response, and sometimes there is nothing in writing, Mr. Speaker. Audrey, sa interpellation naman ni ACT Teachers Representative Franz Castro, umapila ito sa gobyerno na gawing prioridad ni Pangulong Marcos ang pakikipagdialogo sa Chinese government. Partikular na dito, Audrey, ang pinakahuling insidente sa Rosol Reef. Nakikita natin na ang ating Pangulo naman ay firm ang kanyang resolve na talagang tapusin na ang isyong ito sapagkat alam mo, ginagawa po ng China talagang nakakagambala na sa ating bansa, Mr. Speaker, Your Honor. Audrey, nasa 24.058 billion pesos ang panukalang budget sa susunod na taon kung saan kasama sa pagtutuunan ng pansin ang pagpapalakas ng national economic security sa bansa. Audrey, umaasa yung ilang mambabatas na makakagawa ang DFA sa tulong o sa guidance ni Pangulong Marcos ng mas epektibong foreign policies at mga strategies para isa-isang mapayapang resolusyon sa tensyon sa pagitan ng China at ibang claimant countries sa issue dyan sa West Philippine Sea. Audrey. Okay, Ryan, kung hindi kontento yung mga mambabatas sa paulit-ulit na diplomatic protest at hindi rin naman tayo pwede makipaggera sa China dahil wala tayong kakayanan, meron bang mambabatas dyan na nagbigay na kanyang opinyon o suhestyon na iba naman ang maging approach ng Pilipinas pagdating dito sa usapin sa West Philippine Sea? So far, Audrey, walang mamabatas to na nag-voice out kanina para kung meron silang any suggestions as to how or kung paano nga susolusyonan itong problema dyan sa West Philippine Sea. Ang kanilang sinasabi ay umaasa sila, Audrey, sa mga gagawing hakbang ng Department of Foreign Affairs at sa tulong na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos na masolusyonan sa lalong madaling panahon para hindi na mas lumala pa itong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa pagitan dyan sa West Philippine Sea. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.